Kami po dito sa Dubai ay buong pusong bumabati ng happy pasalamat sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo sa Members Church of God in Jesus Christ worldwide, lalo na po kay Brother Willie. Kami po mag-asawa ay nais magpasalamat ng buong puso sa ating Diyos Ama sa Langit at sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat po ng kabutihan na ipinagkakaloob po niya sa aming pamilya. At sa kagalingan po na ipinagkakaloob niya po sa atin hanggang sa ating pong panahon ngayon. Ako po ay nagpapatotoo dahil po yung ipinag-pray po ni Brother Willie at ng mga kapatid, yung akin pong atin nakaranas po ng bara sa kanyang puso. Ngayon po sa awa at tulong ng Diyos ay maganda na po yung kanyang pakiramdam. Doon din po sa mother po na classmate ko po na ipinag-pray din po ni Brother Willie at ng mga kapatid na nakakaranas po ng pagkukulang po. Ngayon po nagpatotoo po yung aking classmate po na umokay na po yung pakiramdam po ng kanyang mother. Praise God po. At hindi po nagpapasalamat po ako sa kalusugan po na ini-enjoy po ng aming pamilya. Yes. Ngayon, yun po malaki pong pagpapasalamat ko po sa Diyos. Ako din po'y nagpapasalamat sa Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob din po sa aking ama. Sa instrument na si Brother Willie po, nanalangin po din po sa aking ama. Sinabayan ko rin na panalangin. Instant kagalingan po pinagkaloob sa aking father. Meron po siyang chickenpox. Talagang hindi mabot ng isang linggo po ang kagalingan na pinagkaloob po. At sa trabaho ko po, meron pa rin pa akong work. Salamat din sa Panginoong Hesus na blessings po ay pinagkaloob sa akin ngayon na ito po ay magpataguyod po sa mga banal na gawain at sa aking pamilya din po. Salamat sa Panginoong Hesus. Kay Brother Willie, salamat din po sa lahat po ng mga kapatid, sa lahat po ng mga panalangin at pinagkaloob po sa atin ng Panginoong Hesus. Thank you po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa ating programa, Mabuting Daan Bible. Yun po ay Huwebes ng gabi, March 22. Tayo po ngayon sa looban ng Panginoon Diyos ay sasagawa po ng ating study sa pamamagitan ng Facebook at ng YouTube. Kaya ang atin pong programang ito na pag-aaral ng mga ng Diyos ay papanood sa buong Pilipinas, kaya din po sa buong mundo sa pamamagitan po ng Facebook Live. At yung gabi ay wini-welcome na po natin lahat ng mga nanonood po sa ating Facebook Live. Una po ngayong sa Facebook at
din sa YouTube. Salamat po sa lahat po ng mga maaga po joy dito sa atin para makipag-aral sa atin. Meron din pong maaga pa lang po'y gumagawa na po ng eksena. Dito po sa ating programa po ay gusto magpakilala. Namang ganun. Gusto po ninyong magpasikat. Pag po sa programa ko, kayo po ay mag-put up kayo ng inyong sarili. Programa. Mag-Facebook live kayo, mag-YouTube live kayo. Huwag yung kung ninyong mangyari, sasakyan yung programa ko dahil alam nyo meron na talagang mga nanonood, meron ng mga suki. Ayaw nyo nang tumaan sa proseso. Ako po ay tsinaga po natin itong programa. Sa loob po ng mag-6 na taon sa buwan po ng July. 6 years na po ang ating programa sa Facebook Live. Meron pong mga pumapasok po kanina dito sa ating programa, opening song pa lang. Ang gusto pong gawin ay manggulo at magpapansin. Gusto po tumikat, makilala sa pamamagitan po ng ating programa. Ang tawag po dyan ay mga oportunista. Hindi ba ganun nga po yung mga oportunista? Yung dahil alam nilang itong ating programa ay meron ng mga sumusubaybay, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad. Ito po ang gustong gawin. Magpapatikat dito sa atin at akala mo kung sino magaling. Gusto lang ho magpapansin. Wag ho tayong dyan. Wag tayong magpapa-istorbo sa ganyang mga wala pong good manners and right conduct. Yan nga po yung sinasabi natin marami po nakalimutan na po yung good manners. Yun ho bang kagandahang asal? Yung pagka ikaw ay halimbawa ay napadpad ka sa ibang lugar, ikaw po ay nasa ibang bahay, hindi ka dapat kumilos ng magaspang. Tama po ba? Yun po ating mga kasama ngayong gabi sa programa. Alam niyo po ba yung sinasabi ni Brother Willie na GMRC, Good Manners and Right Conduct? Yung kagandahang asal. Ewan ko lang kung yung anginang gugulo, ito pasado sa GMRC nung ito'y nag-aral. Kasi hindi niya ito sariling pamamahay. Itong programang ito hindi naman sa kanya pero umaasta, kumikilos po na komentado, bawala ng gugulo. Paano papatulan yung mga ganun? Wala ho sa maayos at matinong pag-isip. Tama po ba? Yun lang po yung aking ang gustong ipaalaala. Welcome po kayo sa programa, pero please observe good manners and right. Wag po kayo ritong aasta na kayo po ay astig, kayo po ay tiga, at kayo po yung gusto po ninyong masunod dito po sa ating programa. Hindi kayo po pwedeng maging bisita o panauhin sa ibang mga bahay. Nakakahiya na kayo doon sa ibang bahay
aasta, kikilos ng magaspang, mag-uugali po. Lalo kung panatik ito. Sabi, yung unang Timoteo 3:15, paboritong talata yan ni Brad Eli na binabasa-basa at pinapakabisado pa sa mga manggagawa. Yung nasa unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ayan, yan po yung si Brother Eli po nung nabubuhay pa. Pagka yan po ay mayroong mga titingnan na mga iba't ibang salin ng Biblia. Para makapasa kay Brother Eli yung salin ng Biblia, alam niyo po, ang talata na hinahanap agad ni Brother Eli sa isang salin ng Biblia, yung unang Timoteo 3:15. Tapos merong, kung ito po'y fanatic, yung kanina po ay gumagawa po ng eksena sa ating programa habang opening song pa lamang tayo. Ito yung talata ng unang Timoteo 3:15, itinuturo rito na merong dapat ugaliin ang mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yung bahay ng Diyos, spiritual po yan. Yan nga po yung iglesia. Kaya kung papaano sa isang bahay na literal, bahay na material, dapat po may pag-uugaling nararapat na uugaliin, lalo naman po sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Nagkakaintindihan po, mga magulang at mga kaibigan. Yun lamang po ang aking paalaala sa mga nakakasama po sa ating programa. Bine-welcome po kayo dito. Kayo po ay pinagbubuksan ng pintuan sa programa. Tinatanggap po kayo bilang mga panauhin. Pero dapat po kayo po ay huwag makakalimot na yung kagandahang asal. Huwag natin makakalimot. O ngayon, tayo po sa ating programa, 34 na ang nasa YouTube at 27 sa Facebook. Salamat po at patuloy pang nadadagdagan tayo ngayong gabi. Ang ating pong programang ito ay regular po itong napapanood sa Facebook Live, YouTube Live, tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kung saan yung mga katanungan po ng ating mga taga-subaybay ay atin pong sinasagot. At ginagawa na po nating paksa, tinatalakay na po natin yung mga tanong na ating sinasagot. At kapag ka naman po linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, kung saan meron naman po tayong paksa na nakahanda na atin naman pong ipinaglilingkod. At sa darating pong linggo, kung loloobin ng Panginoon sa March 27, ang huling linggo po sa buwan ng Marso, ito po yung paksa na ipinagkaloob po sa atin ng Holy Spirit na atin pong mabalangkas, mabuo. Kumbaga po sa teacher, si Brother Willie po ay meron pong mga lesson plan na inihahanda. At yan po pagka linggo, ipinaglilingkod po natin. Ang ating paksa sa darating po na linggo ng March 27, ang mga maling paniniwala at mga maling gawain sa pagdiriwang ng Semana Santa na dapat itakwil ng mga tunay na Kristiyano ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na ipaglilingkod
sa darating na linggo, March 27. Dahil papasok na po ang buwan ng Abril, kung saan ay ipagdiriwang po ng marami nating mga kaibigang mga Katoliko, yung tinatawag nila na mahal na araw, Semana Santa, Holy Week, Quaresma, yan po yung iba't ibang mga tawag dyan eh. Ito po yung ating minarapat na maipaglingkod. Sa darating na linggo, umpisahan po natin yan. Yan po ay topic series po ulit. Kailangan po nating maumpisahan at masubaybayan ng makumpleto po natin yung paksa na yan. Maganda po yung paksa na yan, mga magulang at mga kaibigan, lalo po sa ating mga kaibigang mga Katoliko. Maunawaan natin yung kinagisnan po ng marami sa atin dito po sa Pilipinas, yung selebrasyon ng mahal na araw, ng Semana Santa. Tingnan po natin sa Biblia. Alamin natin sa Biblia yung pong mga maling paniniwala at mga maling gawain na ginagawa po diyan sa pagdiriwang ng Semana Santa na kung tayo po'y mga tunay na Kristiyano, dapat po ay ating maitakwil. Yan po'y sa darating po na linggo. Pero ngayong Huwebes po ng gabi, kagaya po nung ating naipangako noong nakaraang Martes, ay ipagpapatuloy po natin. Ito po ating tinatalakay, sinagot po kasi natin yung katanungan ni Neil Sales. Kung natatandaan niyo po, Nelson Ladrido, pa-shout out po, Brother Willie, from Seattle, Washington. Ayan, ako po ay bumati na sa inyo dyan, sa Seattle, Washington. Yung katanungan po ni Neil Sales, kung natatandaan po ng ating mga kasama dito po sa programa, siya po ay nag-iisip siya bakit merong mga fallen angels na nakakulong na, pero namang merong mga fallen angels, masasamang espiritu, gaya ni Satanas, hindi nakakulong at nakalaya pa. Ang question po ni Neil Sales, pwede naman palang ikulong, ba't hindi pa ikinulong na lahat? Yun yung kanyang tinatanong sa akin. At meron naman pong iba ang kanilang sinasabi, na nasa lubong pa na rin po yung ganitong mga ang iniisip nila, kung pwede namang puksain, likulin ng Diyos si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon, ba't hindi ginawa ng Diyos? Bakit hinayaan pa ng Diyos na umiral itong si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon? Kay Neil Sales naman, bakit pinapayagan pa ng Diyos na nakalalaya pa itong Diablo, si Satanas at yung kanyang mga kampon? O sa atin pong mga natalakay na mga magulang at mga kaibigan, yung mga fallen angels na nasa kulungan naroon na po sa Tartarus, ikalawang Pedro 2:4, mga nagkasalang mga anghel, mga rebelding mga anghel, na ang kanilang kasalanan, yung sila po ay yung nag-asawa sila sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe. Judas 1:6 at Genesis 4:1-4, yung mga talatang binasa po natin diyan. Mabigat yung kasalanang ginawa nitong mga fallen angels dahil binalak po nila na pasamain ang lahi ng mga tao, i-corrupt ang DNA ng tao para nga po mapigilan, mahadlangan ang pagsilang ng Mesiyas, ng tagapagligtas na siyang ating Panginoong Jesucristo. O ngayon, ito pong Diablo, si Satanas, ayon po sa Efeso 6:12, nandyan pa rin po sila.
yung hukbo ng masasamang espiritu, yung sinasabi sa 6:12 ng Efeso, kamagandang balita, Biblia, yung hukbong espiritual sa himpapawid, yung masasamang espiritu sa pamumuno ni Satanas, sila po ay nandyan pa rin. Bakit? Yun. Ang sabi po rito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Bakit po nandyan yung mga masasamang espiritu na yan? Nandyan po si Satanas. Bagamat sa Biblia, ilang lahat ay napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo. Ilang lahat ay tinalo na ng Panginoong Jesucristo noong ang Panginoong Jesucristo po ay mamatay sa krus. Sinasabi po sa Colossus 2:15 na napagtagumpayan na po ng Panginoong Jesucristo si Satanas, yung kanyang mga ampon, dinaig silang lahat ng ating Panginoong Jesucristo. O ngayon, bakit po nandyan pa si Satanas? Hindi pa siya nakakulong, hindi pa siya pinupuksa, nandyan pa rin yung kanyang mga ampon. Kasi nga po, ang Panginoong Jesucristo, gusto po niya tayong maturuan na labanan si Satanas, labanan natin ng dyablo at lahat ng mga ampon ni Satanas. Nasusundan po ba ng ating mga kasama? Ako po ay nagre-review lang. Binabalikan ko lang po yung mga punto, mga mahalagang punto na yan. Si Jesus Christ po, tinalo na po niya si Satanas at lahat ng mga kampo ni Satanas. Ngayon, bilang tayo po'y mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, mga kawal, mga sundalo ng Panginoong Jesucristo, kailangan po matuto rin tayo ng pakikipaglaban. Itong si Satanas at lahat ng kanyang mga kampo na nakakalaya pa. Kaya nandyan pa sila at hindi pa sila kinukulong, hindi pa sila pinupuksa. Kasi para tayong mga Kristiyano na mga kawal, mga sundalo ng Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng karanasan sa pakikipaglaban kay Satanas. Nakakaintindihan po ba? Ganyan po kasi ang ginawa ng Diyos nung una sa Israel. Yung Israel, para sila magkaroon ng experience, ng karanasan, para sila matutong makipaglaban, doon po sa aklat ng Hukom 3:1-2, sinasabi po doon, may mga bansa na iniwan pa ang Panginoon, itinira niya para sa Israel. Para yung mga anak ng Israel na mga ipinanganak, isinilang noong sila po'y naglalakbay sa ilang sa loob ng 40 taon. Wala silang nasaksihang labanan, wala silang karanasan sa pakikipaglaban. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya po'y nag-iwan, nagtira pa ng mga bansa para ito ang mapagsanayan ng mga lahing Israelita sa pakikipagdigma, pakikipaglaban. Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan po yung punto na yon. Ipinapakita ko lang po sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, na ito ang Diyos mula pa ng una. Sa Israel, ganito po niya tinrato ang mga Israelita. Hindi niya ginawang yung binaby. Hindi niya pinamper ang mga Israelita. Diyan nga ako nung araw pa, napansin ko yan nung araw yung kay Brad Eli, kung paano binaby, kung paano pinamper yung kanyang pamangkin. Inihahanda niyang
humalili sa kanya, inihahandahan niyang pumalit sa kanya, pero masyado naman pong pambe-baby ang ginawa ni Brad Eli. Noong araw pa po sinabihan si Brad Eli noong mga matatanda na, Brad Eli, anahin nyo na po, i-train nyo na po si Brad Daniel na mag-Bible exposition, mag-broadcast po sa radyo, telebisyon, sumagot sa tanong ng mga tao. Para po, kung sakali po, Brother Eli, na hindi nyo na po kaya dahil kayo po nagkakaedad na, handa na po si Brad Daniel. Noong panahon na yun, mga ano pa po yun mga 1997, 1998, ganyan na po yung sinasabi noong mga matatanda sa iglesia kay Brother Eli na dahil naihalal na itong pangalawa. Kasi sabi ni Brother Eli, mga kapatid, dapat po ay makapaghalal na ng posibleng papalit sa akin para ang wika hindi na magkagulo sa iglesia, hindi na mangyari yung nangyari sa iglesia sa panahon ng kapatid na Perez. Nung siya'y mamatay, walang napatungan ng kamay, wala ikang naihandang kahalili. O kaya po mga kapatid, tayo po ay mag-e-eleksyon. At doon nga po sa eleksyon na yon na binraso rin naman ni Brad Eli yung resulta. Kunwari alam naman po yung eleksyon na yun. Talaga namang ang gusto ni Brad Eli na lumabas po sa resulta yung pamangkin niya Kumbaga, ano lang po yun, just for formality na nasabing may ginawang eleksyon. Pero talagang nakahanda naman talaga. Yun naman talaga ang nasa plano na ang papalit kay Brad Eli, yung kanyang kadugo, yung kanyang pamangkin. Ngayon, to cut the story short, ano po, yung inyong mga katanungan, sige po, sinesave lang po yan. At sa mga darating pong mga gabi, ay matalakay po natin, O ngayon, yung, ito na po, to cut the story short, ang lumabas dun sa resulta ng sinasabi nilang eleksyon, itong ang kuya, ito na po yung mga matatanda sa iglesia. Nagsabi na kay Brad Eli, nagpayo kay Brad Eli na i-train na. Sanayin na mag-Bible exposition, sanayin ng sumalang sa mga tanungan na sasagot yung kuya. Si Brad Eli po nung panahon na yun nagwala agad. Hello? Yan, sila Mel, sila Joseph, sila Danny, sila Luz. Alam mo yung sinasabi kong ito Yung mga nagre-record dito sa balik. Nagwala agad si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, ano ba kayo mga kapatid? Buhay pa ako. Gusto niyo na akong palitan? Ganun si Brad Eli, naggalit-galitan, gumawa ng galit. Kasi ayaw po niyang yung kanyang pamangkin, masalang agad. Sabi ni Brad Eli, buhay pa ako, malakas pa ako, gusto niyo na akong palitan. Hindi naman ho yung gustong palitan. Ang sinasabi noong mga matatanda sa iglesia, Brad Eli, habang kayo po ay malakas pa, turuan nyo na po si Brad Daniel sa inyong mga gawain. Nung panahon na yun, sabi ni Brad Eli, paano ko siya isasama sa broadcast sa radio television? Ano yan? May kontrata yan sa Channel 4. Nalipat ng Channel 2, nalipat ng Channel 7. Ang dinadahilan ni Brad Eli, hindi po pwede kasi may kontrata siyang pinirmahan. Bawal siyang lumitaw sa ibang TV channels, sa ibang TV station.
Bawal din siyang marinig sa ibang radio stations. At that time, ang idinadahilan po ni Brad Eli, yung kontratang pinirmahan ng kanyang pamangkin. Ngayon, dumating po yung araw na yan po ay natanggal sa Channel 2, natanggal sa Channel 7. Wala nang kontrata. Hindi na po siya broadcaster sa Channel 2, Channel 7. Pero kahit po nagkaganon, hindi pa rin naman po sumama yan sa programa, sa radio, television. Sige po, mag-imbestiga kayo. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, tanungin nyo si Mel kung aamin. Tanungin nyo si Joseph. Na kahit wala na po yung kontrata pa, sa ibang mga TV station, radio station, yan po'y umiwas pa rin na sumama kay Brad Eli sa mga programa sa radio, television. Kaya nga po yan hindi ho yan nakasuhan ng libel case. Kahit isang libel case po, hindi yan nasampahan ng kaso sa korte. Kasi iwas nga po yan At ayaw naman ni Brad Eli talagang yan ma-expose, masama sa programa at mag-Bible exposition. Noong si Brad Eli nasa Brazil na, yun pa rin ang hinahanap dito po sa pamangkin ni Brad Eli na ito. Hinahanapan na po ng mga Brazilian na mag-Bible exposition. Itong pangalawa dahil inaabot na po ni Brad Eli yung mag-collapse, himatayin sa Brazil dahil sobrang hirap at pagod na po yung katawan. O ano sabi ho nitong inyong kuya? Ayokong mangahas. Wala namang order sa akin si Brad Eli para mag-Bible exposition. Kita po ninyo yung mga palusot, yung mga alibay nitong inyong kuya. Ang dinadahilan niya, si Brad Eli, walang order sa kanya na si mag-Bible exposition. Kahit si Brad Eli po'y hinihimatay na ng mga panahon na yon. Kahit si Brad Eli po, dumadaing na masakit na yung kanyang katawan, hirap na yung kanyang katawan sa mga brutal na mga biyahe, land travel sa Brazil. Kaya nga, noong panahon na yun umiingay po yung si Brad Eli, dapat mabigyan ng sariling helicopter. Hello! Noong panahon na yon, talagang bawat miyembrong pagsasalitain nila sa kapatiran, umiiyak. Ang sinasabi ng mga miyembro, kung may magagawa lang po ako, bibigyan ko po ng helicopter si Brad Eli para hindi na po nahihirapan sa kanyang mga biyahe. Nung marinig ko yan, sabi ko, hindi naman ako helicopter ang solusyon para si Brad Eli maginhawahan hindi ka ako helicopter, masyadong magastos yung naisip nyo na yun Ang madali ka akong solusyon dyan, paganahin lang yung inutil na pangalawang leader. I-activate lang yung inutil na pangalawang leader na siya bumati na kay Brad Eli sa load. Hatian na si Brad Eli, siya na yung mag-Bible exposition. Pag si Brad Eli sinasamaan ng pakiramdam at kailangan magpahinga, dapat ito ng pangalawang leader ang pumargo ng obligasyon. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Kaso, si Brad Eli rin naman po ang may problema Si Brad Eli, hindi po niya natutunan itong diwa ng Diyos. Sa Israel, hindi binaby ng Diyos ang Israel. Sinanay po ng Diyos ang Israel na maging fighter. Amen? Amen po ba? Yan ang diwa ng Diyos nung una pa, kahit sa bayang Israel.
Hindi niya pinamper, hindi niya in-spoil. Hindi kagaya ng ginawa ni Brad Eli dito sa kanyang pamangkin na ngayon ng inyong bagong leader, spoiled brat ni Brad Eli yan eh. Yan ay, kaya nga, Bonjing yan eh, Bonjing. Kung alam niyo po yung pelikulang Bonjing, yung Bonjing po napanood ko yung black and white pa si Fred Montilla. Black and white pa. Tapos noong ako po ay mga high school na, meron uling Bonjing na gumanap, si Jimmy Santos na. Ganun po yung Bonjing Yun bang masyadong binaby, masyadong pinamper, kahit siya malaking tao na, isip bata, tapos lalampa-lampa. Ganyan po nangyari. Sa pumalik kay Brother Eli na inyong bagong leader ngayon. Kailan ba yung ako mayroon pong nag-send sa akin ng litrato? Doon po sa kanyang camp adventure sa Bataan, ang pinagkakaabalahan po nitong bagong leader, magmotorsiklo. Nag-aano po yung, tawag doon, yung sa exhibition ng motorsiklo. Hello! May nagpadala po sa akin ng litrato na Brad Willie, ito ang pinagkakaabalahan ni Kuya sa camp adventure doon sa Bataan. May nagbulong po sa akin na naghahadel itong motocross. Doon siya ngayon na abalang-abala. Meron pong nakapagbulong sa akin na yung huddle na ginagawa ng Kuya, hindi sa Apalit, kundi doon sa Bataan. At yung mga miyembro, pagbabayad ng entrance fee, mga 1,500. Para yung mga nagbayad, makasama rin sa studio as audience. Hello. Pinagkakapirahan talaga yung mga miyembro, nakakaisip ng mga pamamaraan para kumita itong bagong leader. Yung camp adventure sa Bataan, pinopromote niya, doon siya naglalagi. At ngayon motocross naman ngayon ng pinagkakaabalahan nitong bagong leader. Sabi ko, nung makita ko yung litrato, sabi ko, sablay. Sabi nyo, ka-frequency ni Brad Eli yan. Magka-frequency daw si Brad Eli sa kayong Kuya. Sabi ko, dyan pa lang ako sa pagmamotorsiklo na yan hindi niya ka-frequency si Brad Eli. Bakit? Si Brad Eli, ayaw na ayaw po ng motorsiklo. Hello? Hello? Sige, subukan lang ni Mel. I-play yung mga videos ni Brad Eli na binabanggit ni Brad Eli na ayaw niya ng motorsiklo. Ayaw niyang sumasakay sa motorsiklo yung mga miyembro. Diyan pa lang kita niyo hindi magka-frequency. Itong inyong Kuya, mahilig sumakay sa motorsiklo. At ngayon ay nagtuturo pa. Nag-e-exhibition pa kung papaano paharurutin yung motorsiklo. Talaga namang ako. Naalala ko kasi si Brad Eli nung kami po ay mag-Bible exposition sa Baguio City. Di ang ginawa nitong Kuya, nag-organize noong mga nagmumotorsiklong mga kapatid, advance party sa Baguio City. Ang tawag nila riders, mga nakamotorsiklo, akyatan ng Baguio. Sila mga nauna dun pagdating po namin ni Brad Eli doon sa convention center sa Baguio City, nagsalita si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, lahat ng mga kapatid ko kay Kristo, talaga ikang mga kapatid ko na kinikilala ko,
hindi mga sumasakay sa motorsiklo. Nakayungo lahat ng mga mga rider. Inorganize sila noong kuya. Binigyan sila ng bus-bus para buuin yung grupo na yan, yung riders. At sila nga yung naunang umakyat sa Baguio. Ayun, pagdating namin doon ni Brad Eli sa Bible Exposition, nagdeklara si Brad Eli. Basta kapatid kay Kristo na sumasampalataya at kinikilala akong kapatid din kay Kristo, hindi sumasakay ng motorsiklo yun. Dahil ayaw ko ng motorsiklo na yan. Dahil marami na na disgrasya dyan. Marami nang namatay sa pagmumotorsiklo. Kasi si Brad Eli, kwento niya, nung siya po ay bata-bata pa, na-aksidente siya sa motorsiklo. Si Brad Eli po'y tumilapon. Dahil doon sa motorsiklo, na-aksidente, buti lang noong ako'y bumagsak sa damuhan. Kaya hindi ako masyadong nasaktan. Kaya muli noon, hindi ko na pinangako ko sa sarili ko, hindi na ako sasakay uli sa motorsiklo. Tapos ngayon yung inyong kuya, ayaw mag-Bible exposition, ni ayaw magpatanong sa mga miyembro. Ang pinagkakaabalahan doon sa bataan, doon sa Camp Adventure, yung nakasakay sa motorsiklo, nagpapahanga, nagtuturo ng tungkol sa riding skills, training sa pagsakay sa motorsiklo. O yan ang sinasabi natin Dapat sana, noong si Brad Eli malakas pa, sinanay niya itong kanyang pamangkin na inihahanda bilang pangalawang leader. Ano po nangyari? Ayun. Alam naman ninyo nangyari. Sa halip na yung pagiging mangangaral ang kanyang harapin, ang hinarap po'y pagiging mangangarir. Yung pagiging singer, pa-concert, pagre-record ng mga CDs, naggawa pa ng pelikula, nag-action star pa. Ayan po yung sinasabi natin yung paglalaro ng basketball. Yun yung mga inatupag. Kaya noong mawala si Brad Eli po'y pumanaw noong nakaraang taon, kitang-kita po ninyo na nabakanti. Wala hong makapagpatuloy noong mga gawaing naiwan ni Brother Eli. Kasi nga po, si Brad Eli, hindi niya natutunan ng diwa ng Diyos. Ang diwa ng Diyos, nung una pa sa Israel, kaya siya nagtira ng mga bansa para itong mga Israelitang walang karanasang makipaglaban, matutong makipaglaban. Magkaroon ng kasanayan sa pakikipaglaban. Amen! Gayon din naman po sa Bagong Tipan. Yung iglesia sa Bagong Tipan ng mga Kristiyano, kaya nandyan pa si Satanas, hindi pa ikinukulong, pati yung kanyang mga kampon, hindi pa pinupuksa. Para tayong mga Kristiyano dito po sa lupa, matuto ng pakikipaglaban kay Satanas, sa dyablo at sa lahat ng kanyang mga kampon. Ngayon, kung tayo po'y makikipaglaban sa dyablo kay Satanas, kasi yan nga po ang utos Basahin natin sa Santiago 4:7. Ito po ang utos sa mga Kristiyano na labanan natin, salangsangin natin ng dyablo. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapot magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Talagang ang mga Kristiyano ay dapat tayo po'y alam nating sumalangsang, lumaban sa dyablo. Katunayan po, unang Pedro 5:8-9. Ito naman po ang turo ng Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat,
ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Diyan po sa mga talatang binasa natin, mga magulang at mga kaibigan, sinasabihan talaga tayong mga Kristiyano na mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, mga sundalo, mga kawal ng Panginoong Hesukristo, dapat po nating magawa na labanan ang dyablo, labanan si Satanas. Salangsangin natin ang dyablo, si Satanas, at lahat ng kanyang mga ampon. Ang tanong lang po, mga magulang at mga kaibigan, papaano po natin lalabanan ang dyablo, si Satanas? Siya po'y isang espiritu. Tama po ba? May kausap po ba si Brother Willie? Interesado po ba kayo, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, mga kapwa natin Kristiyano, na matutunan natin ang tamang pakikipaglaban kay Satanas? Pakikipaglaban natin sa dyablo. Siya po'y isang espiritu. O paano natin magagawa na labanan natin ang isang espiritu, masamang anghel, kagaya po ng dyablo ni Satanas? Ano po yung dapat nating matutunan na wastong pakikipaglaban kay Satanas? Interesado po ba ang mga nasa Facebook at YouTube? Pwede ho bang mag-comment ng interesado para malaman ko lang? 55 sa YouTube at 29 sa Facebook. Please, comment lang po, interesado. Para maituloy na po ni Brother Willie, ito pong ating tinatalakay na ito. Mag-message lang po ng interesado yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kasi ang mga Kristiyano na mga sundalo, mga kawal ng Panginoong Hesukristo, meron pong direktiba sa atin, ang ating Commander-in-Chief, ang Panginoong Hesukristo, na labanan natin ng dyablo, labanan natin si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon. Merong mandato sa atin, si Jesus Christ, na makipaglaban tayo sa dyablo, makipaglaban tayo kay Satanas. Ngayon, paano natin malalabanan ng isang masamang espiritu, ang isang fallen angel, na gaya po ni Satanas? O basahin ko po, mga magulang at mga kaibigan. Si Satanas, ang dyablo, itinulad sa isang leon na gumagala. Humahanap ng masisila niya, umuungal. Unang Pedro 5:8. Ngayon, tingnan niyo po kung papaano po natin lalabanan ang dyablo, si Satanas. Basahin po natin ang nasa aklat ng Hukom. 14:5 hanggang 6. Meron pong pangyayari po sa aklat ng Matandang Tipan. Sa aklat ng Hukom. Noong si Samson po, na sa kanyang paglalakad, meron po siyang masalubong sa daan. Nang magkagayoy lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna. At narito isang batang leon ay umuungal laban sa kanya. Pansinin po natin ang pangyayaring ito, mga magulang at mga kaibigan, kasama ni Samson ng kanyang mga magulang. Sa kanilang paglalakbay, may nasalubong po sila sa daan, isang batang leon, umuungal laban kay Samson. Ano nangyari? Tuloy po ang basa. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Ano po ang nangyari? Sinasabi po rito, ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ito nga po ang Holy Spirit.
ay makapangyarihang sumakanya. Sumama po ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Panginoon kay Samson. Ngayon, ano nangyari? At nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing at siya'y walang anuman sa kanyang kamay. Ano po ang nangyari, mga magulang at mga kaibigan? Dito po sa nangyaring ito na nasa lubong ni Samson yung isang batang leon. Dahil ang Espiritu ng Diyos sinamahan si Samson, ay nagtagumpay si Samson laban sa batang leon. Amen? Ang sabi po rito nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing at siya walang anuman sa kanyang kamay. Nakita po ninyo mga magulang at mga kaibigan, ano po ang sikreto kaya nanalo, nagtagumpay si Samson laban dito po sa isang leon? Hindi po ba dahil po ang Espiritu ng Diyos sinamahan si Samson? Amen? Amen po ba sa mga sangayon? Mag-amen naman po yung mga naintindihan po yung binasa nating talata 58 ang nasa YouTube, 36 sa Facebook. Mag-amen naman kung naintindihan nyo po yun. Paano po nagawang labanan at talunin ni Samson yung leon na kanyang nasa lubong sa daan? Hindi ba dahil na kay Samson nung oras na yaon ang Espiritu ng Diyos? Kaya po malakas si Samson dahil po sa ibinibigay ng Espiritu ng Panginoon pagkas sinasamahan niya si Samson. Amen? Amen po ba? Akala po ng iba na mga nagbabasa ng Biblia, kaya daw si Samson yung malakas, kasi dahil mahaba daw ang buhok. Nung ikang putulan ng buhok, ayun, nanghina na si Samson. Yun po yung alam ng marami. Hindi ho totoo yun. Ang talagang pinanggagalingan po ng pambihirang lakas ni Samson ay ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Kapag po dumarating ang Espiritu ng Diyos kay Samson, doon po siya nagkakaroon ng pambihirang lakas. Amen? Amen po ba? O anong katunayan na ganun nga talaga? Diyan pa rin sa Hukom 14, at ang talata po 19, tingnan nyo po. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at siya'y lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila. Nakita po ninyo? Kaya po si Samson ay mayroong pambihirang lakas. Pagka ang Espiritu ng Panginoon makapangyarihang sumama kay Samson. Sa pagkakataong ito, 30 lalaki pinatay ni Samson. Dahil sa kanyang pambihirang lakas. Paano po siya nagkaroon ng pambihirang lakas? At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at siya'y lumusog sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang samsam sa kanila at ibinigay ang mga bihisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Nakita po ninyo mga magulang at mga kaibigan, kaya po pala si Samson ay
mayroong taglay na pambihirang lakas. Yun po'y dahil sa Espiritu ng Diyos kapag sumasama na kay Samson. Maliwanag po ba yan? Ngayon, ano punto rito ni Brother Willie? Si Samson, nilabanan yung leyon. Nagtagumpay siya. Yan po'y material na leyon. Nagtagumpay siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. O tayong mga Kristiyano, ganun din. Para tayo makalaban sa dyablo, at madaig natin ang dyablo, si Satanas, kailangan po natin ang Holy Spirit. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Pag wala kang Holy Spirit, hindi mo kakayanin ang dyablo, si Satanas. Pag wala sa iyo ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen. O ngayon, time check, 10:00 na po ng gabi. Tayo po'y mag-break saglit sa pamamagitan po ng isang short video. Pagkatapos po ng short video, magbabalik po at magpapatuloy po ang ating pagtalakay. Good morning po sa lahat ng mga kapatid. Ako po si Brad Job Gabriel na bumabati sa lahat ng happy pasalamat. Marami po akong pinapasalamatan sa Diyos, especially sa kalusugan natin. Kahit pandemya ay malusog pa rin tayo. Sa mga anak ko, malusog pa rin. Sa pamilya ko, especially doon sa nanay ko na nagka-goiter. Malaki yung goiter niya sa leeg. Tapos nagka-turtleneck na lang siya. Nahihiya siya na makita, kaya nagta-turtleneck na lang. So sa tulong po ng mga kapatid, sa sama-samang pagdadasal sa pangalan ni Panginoong Hesukristo, at nagulat po kami at sabi ng nanay ko ay nalusaw yung malaking bukol niya sa leeg. Dahan-dahan pong nawawala. Praise the Lord po. Yun po ay malaking na sa akin, relief, kasi na ano rin ako sa nanay ko, nalulungkot din ako sa nangyari sa kanya. Pero ngayon wala na, masaya na siya, lagi na po siyang pinapakita niya lagi yung leeg niya. Salamat po sa Diyos, salamat sa Panginoon Hesukristo, sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon po ay talagang masayang-masaya. Salamat po sa lahat, at ako po muli si Brad Job Gabriel, bumabati ng happy pasalamat po sa lahat ng mga kapatid. God bless po lahat. Muli po, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, ang Mabutaan Bible Program. Epis po ng gabi sa Pilipinas, March 24, 2022. Tayo po'y nasa pangalawang oras na po ng ating programa.
At ngayon pong gabi ay ating pinaglilingkod yung ating pong katanungang ng nakaraan kung paano po lalabanan ng mga Kristiyano ang dyablo, si Satanas, at ang mga kampon ni Satanas. Ngayon, nabasa po natin na may pangyayari po sa panahon ng matandang tipan, sa panahon po ng hukom na si Samson, na siya po ay meron po siyang nilabanan na isang leon, material na leon. Ngayon, paano po si Samson ay nagtagumpay laban dito po sa leon? Dahil po sa ang Espiritu ng Diyos, sinamahan si Samson. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, may nagtatanong po sa atin, interesado po sa mahabang buhok ni Samson. Sabi ko naman sa inyo yung inyong mga katanungan, ano po yan? Hintayin nyo na lang po, kasi pag sinagot ko po ngayon yan, hindi ko na humatatapos itong pinaglilingkod ko. Hindi na ho tayo makakarating doon sa pakikipaglaban kay Satanas dahil mapupunta na po sa mahabang buhok ni Samson. Nasa bagong tipan bawal ang mahabang buhok sa lalaki. Yun nga po yung sinasabi ko na may tanong po pag pumasok dyan at ako na hila, maiiwan ko po yung paksa at yung tanong na po na pumasok ang aking sasagutin. Ano na po, madidiskaril na po yung programa pagka gano'n. Kaya maunawaan nyo po na ako po ay pinipilit ko po na makapag-stick dito po sa tinatalakay natin. Wag po kayong sasama ang loob kung halimbawa may tinatanong kayo ngayon na hindi ko po yan mabibigyan ng pansin, hindi ko masasagot dahil nga po madidiskaril po yung ating programa. Kumbaga po sa trend, pag nadiskaril ang trend, ibig sabihin na wala sa riles, disgrasya po yung trend. Kaya pasensya na po, yung nagtatanong, interesado po, ang kanyang napansin po yung mahabang buhok ni Samson. Sabi ko nga, hindi naman yung mahabang buhok ang sikreto. Kaya si Samson may pambihirang lakas. Si Samson po, pag wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, pangkaraniwan lang siya na lalaki. Pangkaraniwan lang ang lakas ni Samson. Nagkakaintindihan po ba? Si Samson po, lumalakas po siya ng pambihirang lakas, nagkakaroon siya ng pambihirang lakas kapag ang Holy Spirit dumating kay Samson. Kaya nga, binasa ko po sa inyo yung aklat ng Hukom 14, 5-6 at Hukom 14, 19. Ipinapakita po doon yung pagdating ng Espiritu ng Diyos kay Samson, doon siya nagkakaroon ng pambihirang lakas. Ngayon, ano po ang dapat nating matutunan dito kay Samson? Yung pangangailangan natin sa Espiritu Santo para po pag lumaban tayo sa dyablo kay Satanas, tayo po manaig tayo po yung manalo. Nagkakaintindihan po. Yung mga prayer requests, pakihintay nyo lang po bago po matapos ang programa natin ngayong gabi ng alas 11. Ipag-pray po natin yung mga may prayer requests. Pakihintay nyo lang po dahil tayo po nasa oras pa ng ating pag-aaral ng mga salita. Ngayon, sa Biblia po, ang Holy Spirit po pala ang sikreto para magtagumpay tayo laban kay Satanas.
laban sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen. Mag-amen naman po. Yung mga narito po sa Facebook at sa YouTube, wala ho tayo sa huddle. Mag-participate po kayo dyan. Pag po ako'y nagtatanong, sang-ayon po ba kayo? Mag-amen naman po yung sang-ayon. Ano naman po kayo, mag-participate po kayo para malaman ko po kung yun hubang mga tinatalakay natin, nauunawaan nyo po, naintindihan nyo po. Kailangan natin ng Holy Spirit, yung mga Kristiyano. Kung gusto po natin, sa ating pakikipaglaban sa dyablo kay Satanas, tayo po ang manaig. Tayo po'y magtagumpay. Kasi yun po yung ipinakita sa atin ng Biblia. Nagtagumpay na naig si Samson laban doon sa leon dahil po sinamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, alam po ba ninyo, kaya po siya nung nasa lupa, naging matagumpay si Jesus Christ laban sa dyablo, laban kay Satanas, dahil po yun sa Holy Spirit. Basahin natin. Sa Gawa 10:38. Ito po ang ating mababasa sa nakasulat po sa talata. Sa makapitbagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Papaano po ang Panginoong Jesucristo nung nasa lupa? Siya po ay nagtagumpay laban sa dyablo. Yung mga pinapahirapan ng dyablo, pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Yung mga inaalihan ng masasamang espiritu, napapalayas ni Jesus Christ yung mga masasamang espiritu doon sa mga sinasanibang mga tao. Hindi po ba dahil sa Holy Spirit? Dahil sa power ng Holy Spirit. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Mismo ang Panginoong Jesucristo sumandal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo naging dependent sa Holy Spirit nung siya'y narito sa lupa. Lahat ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga himala, pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu, ay dahil po iyon sa Holy Spirit. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya sa pakikipaglaban sa dyablo, ang wastong pakikipaglaban sa dyablo, dapat po nasa atin ang Holy Spirit. Dapat meron tayong Holy Spirit. Nagkakaintindihan po ba? Pagka sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Jesucristo, pinagkakalooban ng Holy Spirit ang isang sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Maliwanag po ba yan sa atin, mga magulang at mga kaibigan? Yung mga lingkod ng Diyos ng una, kagaya ni Samson, ang Holy Spirit, hindi naman palaging na kay Samson eh. Dumarating lang pagka oras ng pangangailangan. Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Iba po ang ministry ng Holy Spirit sa Old Testament kaysa sa New Testament. Sa Old Testament, dumadating lang ang Holy Spirit sa oras na kailangan siya. Kagaya po kay Samson.
pagka kailangan ni Samson ng pambihirang lakas, darating ang Holy Spirit. Sasamahan niya si Samson. Pagkatapos nun, aalis uli ang Holy Spirit. Nagkakaintindihan po. Ngayon, tayong mga Kristiyano, iba po ang ministeryo ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. Ang Holy Spirit, yan po, mga magulang at mga kaibigan, permanente pong naninirahan sa ating mga Kristiyano. Unang Korinto 3:16. Basahin po natin ang sinasabi po ng unang Korinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yan. Ang Espiritu Santo ng Diyos, naninirahan po yan sa lahat ng sumasampalataya. Amen. Amen po ba? Sa panahon ng matandang tipan, yung mga lingkod ng Diyos ng una, hindi naman sila tinitirhan ng Holy Spirit. Hindi permanente sa kanila ang Holy Spirit. Dumadating lamang pagkakailangan nila ang Holy Spirit. O ngayon, ang mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesus Christ, templo sila ng Holy Spirit. Permanenteng residente ng lahat ng mga sumasampalatayang Kristiyano ang Holy Spirit. Ang katunayan po, basahin natin yung nasa Juan 14 at 16. Tingnan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ayan, yung binabanggit po rito ng Panginoong Hesukristo na ibang mang-aaliw, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo sa mga Kristiyano magpakailanman. Yung mga aaliw na po na binabanggit dito, ang Espiritu Santo. 14:26 ng Juan. Tatapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Yung mga kasama natin ngayong gabi, meron na po ba tayong natututunan? Nakita po ba natin ang kaibahan ng ministry ng Holy Spirit sa Old Testament sa ministry ng Holy Spirit sa New Testament? Nakita na po ba natin? Tayong mga Kristiyano, permanenteng residente natin, naninirahan sa atin ang Holy Spirit. Samantalang sa mga tao nung una, sa matandang tipan, hindi po nila palaging ang Holy Spirit kasama nila. Dumarating lang ang Holy Spirit sa kanila pagka kailangan nila ng tulong ng Holy Spirit. Kaya tayong mga Kristiyano, bakit tayo matatakot makipaglaban sa dyablo? Makipaglaban kay Satanas? Bakit tayo mag-aalala sa pakikipaglaban natin sa mga kampo ni Satanas? Nasa atin ang Holy Spirit. Naninirahan sa atin ang Holy Spirit. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa inyo ang mang-aaliw magpakailanman. Amen. Ang amen naman po, yung mga naintindihan po yan. Kailangan po natin ng Holy Spirit. Si Jesus Christ, yung kanyang ipinamuhay dito sa lupa, kaya po siya naging matagumpay. Kaya po naging matagumpay ang Panginoong Hesukristo sa pakikipaglaban sa dyablo kay Satanas. Yung lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, binibigyan niya ng mga sakit, pinagaling ng Panginoong Hesukristo.
yung mga sinasapian ng masamang espiritu, pinalayas ng Panginoong Jesucristo yung masasamang espiritu. Bakit po? Dahil ang Holy Spirit nasa ating Panginoong Jesucristo, naninirahan kay Jesus Christ. Nagkakaintindihan po. O ngayon, kung tayo po, mga magulang at mga kaibigan, dahil tayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit po pala ay naipagkaloob na sa ating mga sumasampalataya. O, handa na po ba tayo makipaglaban ngayon sa dyablo, kay Satanas, sa kanyang mga kampon? Ready na po ba yung mga nasa Facebook, nasa YouTube? Magsabi naman po kung ready na. Kasi, kaya tinatanong ko, ready na kayo? Hindi naman po pwede na tayo po'y papasok sa gera, sa labanan, ng walang sandata. Hello? Inihintay ko po ang inyong sagot dyan. Kung nakahanda na po tayong makipaglaban, nakahanda na po tayong makipagdigma, makipagyera sa dyablo, sa lahat ng kanyang mga kampon na masasamang espiritu, dahil nasa atin ang Holy Spirit, naninirahan sa atin ang Holy Spirit. Ang dapat nating matutunan, kailangan po, pag makikipaglaban ka, meron kang gamitin na sandata. Hindi po ba may mga pulis, may mga sundalo, o kapag ka sila po ay meron na po silang papasukin na labanan, hindi ba dapat ay bilang sundalo meron kang armas, meron kang sandata? O ngayon, ano-ano po yung mga sandata na galing sa Panginoong Jesucristo na dapat matutunan natin gamitin laban kay Satanas, laban sa lahat ng mga masasamang espiritu na kampong ni Satanas? Interesado po ba ang ating mga kasama? Nakikita niyo po ba yung klase ng ating pag-aaral? Yung ating Bible study. Ito po ay malawak po ito Kaya nga si Neil Sales, siguro yung nagtatanong sa atin, mismo siya nagulat na yung palang kanyang isang tanong na yon, ilang gabi kong sasagutin. Kasi hindi naman pwede, sinagot ko ng kapiraso si Neil Sales na, kasi kaya yung iba nakakulong, ganito kasalanan nila, mabigat. O yung iba naman, nandiyan sa laya, kasi ganito. Mabibitin lang. Hindi rin talaga matututunan ng marami yung talagang mga dahilan. Kaya nandyan pa si Satanas, nandyan pa yung kanyang mga kampon, kasi nga, tinetrain tayo makipaglaban. Sa pakikipaglaban kay Satanas, sa lahat ng kanyang mga kampon, kailangan natin ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, dapat tayong sumampalataya na palagi nating kasama ang Holy Spirit sa lahat ng oras. Nakatira sa ating mga sumasampalataya ang Holy Spirit. O ngayon, tayo po ay handa ng makipaglaban kay Satanas. Hindi pwedeng lalabanan mo si Satanas, ang kanyang mga kampon, nang wala kang armas, wala kang sandata. Ngayon, sa Biblia, ano-ano po yung mga sandata na subok, tried and tested, na pagka ito ang ginamit natin, laban kay Satanas, sa dyablo, sa kanyang mga kampon, sigurado po na sila ang mananakbo. Sila ang tatakas. Di ba sabi puro sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos
Tatapot magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Pagka tayo nakipaglaban na sa dyablo at gamit natin itong mga makapangyarihang sandata na bigay ni Jesus Christ sa atin, ay makikita natin, tatakas ang dyablo, tatakas si Satanas, tatakas lahat ng kanyang mga kampon. O ito po ang isang makapangyarihang sandata. Epektibo po ito sa pakikipaglaban kay Satanas. Kasi yung mga pelikulang napanood ko nung araw, pagka may mga pelikulang katatakutan, ang alam nilang gamitin krus. Kailangan gagamitan ng krus para daw matakot ang dyablo, si Satanas. Yan po yung mga napanood po nung araw sa mga pelikula, palabas sa telebisyon. Meron pong mga naniniwala na dahil sa kapirasong krus si Satanas, ang dyablo natatakot at aatras. Sa Biblia po tayo magpunta. Sa Biblia natin kunin. Ano po ba yung isang mabisang sandata? Armas. Na galing kay Jesus Christ, na gagamitin natin sa pakikipaglaban kay Satanas. Basa sa Marcos, Kapitulo 16. At ang talata po'y 17. Sa Magandang Balita Biblia, basahin ko po. Ang mga sumasampalataya, o kasama ho ba kayo dito? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ito po pala para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. O ano po ang gagamitin natin, mga magulang at mga kaibigan, para mapalayas ang mga demonyo. Ano po yung sandata na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ibinibigay niya sa atin, na gagamitin natin para mapalayas natin ang mga demonyo, ang masasamang espiritu, si Satanas. Ano po yun? Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga sumasampalataya, sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Para po mapalayas natin ang mga demonyo, masasamang espiritu, gamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Hindi ho yung krus, hindi krus. Ang gagamitin mo, mismong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Takot ang mga masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ayaw na ayaw nilang madinig ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya gagamitin natin laban sa kanila. Amen. Epektibo po yan. Nasubok na yan, napatunayan ng mga unang alagad sa Lucas 10 at 17. Basahin po natin yung 70 alagad ng sinugo ng Panginoong Jesucristo, dala-dalawa. Ito po, noong sila'y bumalik sa Panginoong Jesucristo at nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Ano po ang naranasan noong mga unang alagad? Yung 70 alagad, hindi naman sila mga apostol. Kaya mali na naman si Brad Eli doon sa naging sagot niya kay Vivian Bellis. Yun daw paggawa ng himala, yun daw pagpapalayas ng masasamang espiritu, pagpapagaling ng mga may sakit, yun daw po eksklusibo lang sa 12 apostol. Yun yung nagtanong si Vivian Bellis, yung artista kay Brad Eli. Mali sagot ni Brad Eli. Kasi para kay Brad Eli, tapos na yung mga himala, pagpapagaling.
Tapos na yung pagpapalayas ng masasamang espiritu kasi para lang daw sa mga apostol yan. Hindi naman mga apostol itong 70 alagad na ito. Mga sumasampalataya ito sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, napatunayan nila na ang mga demonyo sumusuko. Sumusuko dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya ito rin po yung ating sandata na gagamitin laban kay Satanas, laban sa lahat ng kanyang mga kampon na masasamang espiritu. Ano pong sandata yan? Ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang Apostol Pablo, napatunayan din niya nasubok din po niya yan nung gamitin niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa isang talata ng Gawa 16, 18, magandang balita Biblia. Basahin ko po. Isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasa lubong namin ng isang batang babaeng alipin. Siya ay nakapapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Meron pong binabanggit dito, nasa lubong nila Apostol Pablo, isang batang babaeng alipin, nanghuhula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Tuloy ang basa. Sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ito po yung sinisigaw-sigaw ng babaeng ito na may masamang espiritu. Manghuhula siya. Ang sinasabi nito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. 18. Marami ng araw na ginagawa niya iyon. Kaya nainis na si Pablo. Hindi nagustuhan ni Pablo yung sinasabi ng babae, bagamat totoo na talaga namang mga lingkod ng Diyos. Itong sina Pablo Kaya lang, ayaw kasing mangyari ng Apostol Pablo na maisip ng mga tao na kaisa nila itong babaeng ito, kasama nila. Hello? Kumbaga itong babaeng manghuhula, ipinipicture niya, siya po ay kaisa, kasamahan din nila Apostol Pablo. Kaya nga, nagsasalita siya ng maganda tungkol kina Apostol Pablo Hello? Nakita niyo po ba yung intensyon noong masamang espiritu? Magsabi ng mabuti, magsabi ng maganda patungkol kina Apostol Pablo para magkaroon ng impresyon ng mga tao na magkakasama sila, iisa lang sila. Nainis na itong si Apostol Pablo doon sa araw-araw na sinasabi, ginagawa ng babaeng ito. Ano ginawa ng Apostol Pablo? Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inausap ng Apostol Pablo yung masamang espiritu na nasa bata, inyuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang espiritu. Hello? Napansin po ba ng ating mga kasama? Ano ginawa ng Apostol Pablo? Hinarap niya yung yung bata at sinabihan niya yung masamang espiritu. Inyuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan. Noon di lumabas ang espiritu. Nakita po ninyo mga magulang at mga kaibigan, ano po yung isang sandata na epektibong gagamitin natin laban kay Satanas? Laban sa masasamang espiritu. Gamitin natin ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ano po ba?
ang nandyan. Filipos 2:9 hanggang 10. Magandang balita, Biblia. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ayan, nakita po ninyo kung gaano po kalakas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihang nasa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? Yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, lahat luluhod. Magpupuri ang lahat. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Amen. Amen po ba? Kaya, wag tayong maaalangan, wag tayong magdadalawang isip. Mga Kristiyano tayo po ay authorized ni Jesus Christ, gamitin natin ang kanyang pangalan. Pag ginamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, talo ang dyablo, talo si Satanas, talo yung masasamang espiritu, pati mga sakit, talo din. Bakit? Sabi po sa pangalan ni Jesus, luluhod at magpupuri ang lahat. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Sa 9, ang sabi, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yung pangalan ng Panginoong Hesus, yun po yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya kahit nga mga sakit, di po ba may mga pangalan ng mga sakit? Ito yung pangalan, cancer. Tama po. Cancer sa baga. Colon cancer. Tama po. Brain cancer. Tama po. Leukemia. Pangalan po yan ng sakit Pero, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, tandaan natin, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Susuko lahat ng yan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kahit po sa sakit, gamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Tingnan niyo po si Apostol Pedro. Nagawa 3:6. Yung lalaking lumpo mula noong ipanganak. Ano ginawa ng Apostol Pedro? Sa Gawa 3:6. Tatapwat sinabi ni Pedro, pila kag ginto ay wala ako. Tatapwat ang nasa akin ay sa kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo taga Nazaret, lumakad ka. Yan ang ginamit ni Apostol Pedro para itong lumpo makalakad. Amen. Amen po ba? Gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo para yung mga sakit, karamdaman na yan ay umalis sa katawan ng tao para gumaling. Gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo para yung masasamang espiritu umalis din. Ngayon, may mga fanatics, diyan kayo na tsubibo ni Brad Eli, babasa ng talata, hindi naiintindihan. Na sa araw na yaon, marami magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan, gumawa ng mga tanda? Tapos sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Huwag niyong gagamitin kay Brother Willie, Hindi nyo alam yung talata. Nadidig nyo lang kay Brother Eli, ayun ipapangahas nyo, gamitin laban sa akin.
Yang sinasabi dyan ng Panginoong Jesucristo, Mateo 7:22-23, mga manggagawa ng katampalasanan, mga hindi naman otorisado ng Panginoong Jesucristo para gamitin ang kanyang pangalan. Hello! Yan ang problema sa mga fanatics. Nakabatayan kayo ni Brad Eli. Hindi nyo naman naunawaan ng Biblia eh. Manggagawa ng katampalasanan eh. Yung sinasabihan dyan ng Panginoong Jesucristo. Ito bang kagaya ng binasa natin na 70 na ginamit ang pangalan ni Jesucristo? Sila ba'y mga manggagawa ng katampalasanan? Authorize sila, may authority sila. Ibig sabihin, itong mga sinasabihan dyan ng Panginoong Jesucristo, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Kasi ito yung mga hindi naman sumasampalataya kay Jesus Christ, meron silang iba't ibang mga motibo. Kaya nila ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Makikita niyo naman sa Biblia, merong nangahas na gamitin ang pangalan ni Jesus Christ. Sa halip na mapalayas nila yung masasamang espiritu sila pa po yung noong mangahas po yung binabanggit po dito na magpalayas po ng masamang espiritu dun po sa isang tao. Yung tao po na yon na inaalihan ng masamang espiritu, sila pa po yung sinaktan. Kaya nga si Brad Eli dun natakot nung siya po'y tinatawag na magpalayas siya noong masamang espiritu doon sa babae. Sabi ni Brad Eli, bakit ako? Kung sa akin lumipat yun. Natandaan niyo po yung sa Biblia na 7 lalaki yun nangahas silang gamitin ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, sino-sino kayo? Yung nasa 19 ng gawa, 19 ng gawa, sa talatang 13 hanggang 17, mababasa po natin na nangahas po itong mga lalaking ito na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo doon sa isang inaalihan ng masamang espiritu. Tatapot ilan sa mga Hudyong pagala-gala na nagsisipagpalayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanig ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Tuloy. At may 7 anak na lalaki, ang isang Esceva na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawa nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Tatapot sino-sino kayo? At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kaniyang natalo at nadaig sila. Ano pa, nagsitaka sila sa bahay na yaon na mga hubot-hubad at mga sugatan. Yan po yung sinasabi natin. Na pagdating ng araw, talaga mayroong itataboy si Jesus Christ. Bakit? Mga manggagawa ng katampalasanan. Mga hindi naman authorized ng Panginoong Jesucristo para gamitin ang kanyang pangalan. Amen. Kaya kaawa-awa itong mga fanatics.
Basta papasukin niyo yung programa ko, gagamit kayo ng talatang di nyo naintindihan. Para sa mga fanatics na nakuto ni Brad Eli, basta gumagawa ng pagpapagaling ng mga himala sa demonyo, sa diablo. Hindi nila nakita, marami po sa Biblia, gumawa ng mga himala, pagpapagaling, mga otorisado ni Jesus Christ na gawin iyon. Amen. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Yung pangalan ni Jesus Christ, epektibo po iyan. Subok po iyan na sandata. Gagamitin natin laban kay Satanas, sa masasamang espiritu, at pati na sa mga sakit. Napatunayan naman dito yan sa programa. Marami na po tayo na ipag-pray dito gumaling. Kahit nga po may cancer gumaling Kahit nga po nitong mga nakaraan, meron naman tayo mga video, nagpapatunay sila po nung maipag-pray natin, tumanggap sila ng kagalingan. Ang nagpagaling, ang Panginoong Jesucristo, hindi naman si Brother Willie. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, nagpapagaling pa rin hanggang sa panahon ito ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ako naaawa dyan sa mga nabalitaan kong namatay na mga kakilala ko sa grupo ni Brad Eli. Sabi ko, COVID-19 lang. COVID-19 lang kako yun na hindi sila nakasurvive. Kung alam lang kako nila na powerful ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi sila mamamatay sa COVID-19 kaso, hindi sumasampalataya kasi ang grupo ni Brad Eli sa Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon siya nagpapagaling. Kaya tingnan nyo ang nangyari sa mga miyembro po dyan. Marami na po akong nabalitaan na namatay sa COVID-19. Nung minsan nag-uusap sila Josel, yung kuya, talagang problemado sila. Sa oxygen pa lang daw, hirap na silang mag-provide ng oxygen dahil maraming tinamaan ng COVID-19 sa grupo nila. Kung natutunan lang nila, at kung naituro lang ni Brad Eli na pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, gagaling ang mga may sakit, may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ, masasamang espiritu, mapapalayas Kaso nga si Brad Eli, nung nabubuhay, pag nagsalita, layas kayo dito, layas! Ang pinapalayas mga miyembro. Hindi ba ganun si Brad Eli? Matapang magpalayas ng mga miyembro, lalo kapag napupuna yung mga ginagawa ng pamangkin niya na masyado niyang in-spoil. Layas kayo dito, lumayas kayo dito. Pinapalayas ni Brad Eli, mga miyembro. Ang dapat palayasin po, masasamang espiritu. Ang dapat palayasin, yung mga sakit, karamdaman na nasa katawan natin. Amen? Kasi ang dapat nasa ating katawan, nakatira sa ating katawan, ang Holy Spirit. Hindi diabetes. Hindi sakit sa puso. Hindi sakit sa bato. Hindi sakit sa atay. Hindi cancer. Amen? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Nakita niyo po ba ang Panginoong Jesucristo sa templo ng Diyos? Nakita niya, nandun yung mga hayop, nandun po yung mga namamalit ng salapi, nandun po yung mga ibinebentang mga hayop. Ano ginawa ni Jesus Christ? Pinalayas niya, tinaboy niya yung mga nandoon sa templo Tama po ba? Kasi hindi karapat-dapat na yung templo na yun, nandun yung mga hayop. Kaya pinalabas ni Jesus Christ, pinaalis niya. Dapat, dyan tayo matuto sa ginawa ni Jesus Christ. Yung katawan natin ito na templo ng Holy Spirit, wag tayong pumayag na mayroong makikishare, makikihati dito sa katawan natin ito na dapat Holy Spirit lang ang nakatira. Tama po ba?
Nagkakaintindihan po ba tayo? Halimbawa, sa panahon ito, yung COVID-19, ba't mo papayagan yung COVID-19 ng tumira sa katawan mo? Palayasin mo yan. Gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung binabanggit ko na sa Juan, Kapitulo 2, 14 hanggang 17. Noong paalisin ng Panginoong Hesukristo yung mga nandoong nagbebenta ng mga hayop, ng mga baka, mga tupa, mga kalapate, pati yung mga money changer doon. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, naintindihan natin yung pangalan ni Jesus Christ, mabisang sandata yan para lumaban, para ipanlaban kay Satanas sa kanyang mga kampon, pati na po sa mga sakit karamdaman. Ano ba po ang isa pang epektibong sandata bukod sa pangalan ni Jesus Christ? Apokalipsis 12:11, magandang balita, Biblia. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo. Nagtagumpay po sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ng kanilang buhay. Ayan, may binabagit po rito sa talata. Nagtagumpay, mga taong nagtagumpay laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang kordero po si Jesus Christ, Juan 1:29. Ano dapat nating maunawaan? Ang isa pa pong epektibo, mabisang sandata na gagamitin natin laban kay Satanas, laban sa masasamang espiritu, pati sa mga sakit at karamdaman. Ano po yun? Ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Yan pong dalawa na yan. Gamitin natin. Pangalan ng Panginoong Hesukristo, dugo ng Panginoong Hesukristo. Mga mabisa at epektibong mga sandata laban kay Satanas, laban sa masasamang espiritu, laban sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Amen. Napapasin niyo po ba sa programa, ginagamit ko po madalas yan? Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Marami na pong gumaling. Kahit nga po yung mga nabiktima ng mga mangkukulam, manggagaway, ginamit po natin pangalan ni Jesus Christ, dugo ni Jesus Christ. Ayun po, tigil yung mangkukulam. Hinto yung mangkukulam sa kanyang ginagawang pananakit, pamimerwisyo doon po sa tao. Kaya kayo man po, mga magulang at mga kaibigan, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung mga narito sa programa natin, subukan niyo po, kayo mismo sa inyong mga sarili. Sa bahay ninyo, merong may sakit. Ano gagawin natin? Gawin natin yung nasa Biblia. Patungan ng kamay, gamitin ang pangalan ni Jesus Christ, dugo ng Panginoong Hesukristo. Yung kagalingan po, tatanggapin ng taong may sakit. Nagkakaintindihan po. Yun nga pong mag-asawang nasa Dubai, dating miyembro sa grupo ni Brad Eli, nung matuto po sa ating tinuturong ito. Sila mismo nagsabi, Brad Billy, nung araw, nung nakay Brad Eli pa kami, pagka may sakit yung isa naming anak, nag-iisa lang ika si Patricia, agad kami, tawag sa telepono, tatawagan ng doktor, o kaya naman sa medicine cabinet, hanap kami ng gamot. Nung araw, natataranta kami pagka may sakit yung anak namin. Ngayon Brad Willie, hindi na. Pag may sakit, patungan ng kamay. Ipag-pray natin yan. Gamit ang pangalan ng Panginoong Jesus, ang dugo ng Panginoong Jesus. Ayun, Brad Willie, gumaling yung aming anak. Dinatuto po sila. At sana kayo din. Subukan nyo po, gawin nyo po sa pananampalataya. Gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus, ang kanyang dugo. Makikita nyo po, ang mga himala, ang mga pagpapagaling, mararanasan nyo po mismo. Masasaksihan ng inyong mga mata.
O, yan po, yung ating sagot kay Neil Sales. I hope si Neil Sales satisfied dito sa ating naging pagtalakay at pagsagot sa kanyang tanong na ibinigay. Yung ibang mga tanong, sa susunod na lang po natin na mabibigyan ng pagkakataon. Meron pa nga pong humihingi sa akin ng payo dahil ito naman po yung problema sa puso. Siya raw po kasi may 2 babaeng basahin na nga natin yung tungkol doon sa sino ba yung kanyang pakakasalan. Ito po ay galing kay Chris Ong. Good evening po, Mr. Willie Santiago. Ako po isang Muslim na may edad na 24 years old. Mababasa ba nila yan? May girlfriend po ako, 2 years na po kami nagsasama, pero nagkaroon po ako ng iba na nabuntis ko po. Sa religion po namin, ito ay hindi kasalanan. Kung kaya naman buhayin ang mga asawa. Ako po ay nanonood na ng inyong pangaral last year po at natutunan kong totoo ang Biblia at si Jesus Christ na Panginoon, pati po ang Diyos Ama. Welcome, praise the Lord, hallelujah. At siya po ay na sa Bible. Sumasampalataya na sa Bible. Ang tanong ko po, Mr. Willie Santiago, may karapatan pa po ba ako mamili kung sino ang gusto kong mapangasawa sa pagkakristyano at pakasalan sa kanilang dalawa? Kahit na po yung isa ay nabuntis ko na at may pag-asa pa po bang maligtas ang aking kaluluwa kung ang pipiliin ko ay yung girlfriend ko? Thank you very much po, Mr. Willie Santiago, kung ako po ay pauunlakan niyo po ng kasagutan. O yan naman po yung ating next na katanungang sasagutin. Siya po yung namumroblema dahil 2 babae po yung binabanggit niya rito May girlfriend siya pero meron po siyang nakarelasyon na nabuntis pa niya. Tinatanong niya, sino ba doon sa 2 na yun ang dapat niyang pakasalan at pakisamahan? Next na lang po nating susunod nating programa, tayo po ay magbibigay din po ng pagpapayo batay po sa nakasulat sa Biblia. Sige po, yung mga prayer requests. Bigyan po natin ng pagkakataon. Marami pong mga nagme-message. Yan. Magandang gabi po, Brother Willie. Ako po si Ismael Rivero. Humihingi po ako ng prayer na mapagaling ang sakit ng aking balakang hanggang binti po. Maraming salamat. Sige po, pwede nyo pong ipatong ang inyong kamay sa inyong balakang na sumasakit at sa inyong binti. Pag-pray po natin si Ismael Rivero. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang nararamdamang sakit ng balakang at ng binti ay umalis sa katawan ni Ismael Rivero. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa kanyang balakang at sa kanyang binti. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next na prayer request. Ito naman po ay para kay Waki Nabasca magkaroon ng trabaho. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob sa lalong madaling panahon ay baka tagpuna ng trabaho si Waki Nabasca. In Jesus' mighty name, inaalis ang lahat ng hadlang at sagabal sa pagkakaroon ng trabaho ni Waki Nabasca. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next, prayer request. Ito naman ay kay Rose Pancubit. Please pray po, 2 tuhod ko maalis ang sakit upang makalakad at makatayo po ako. Sige po. Pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang nararamdamang sakit ng 2 tuhod ay umalis kay Rose Pancubit. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa 2 tuhod, ipagkaloob na makalakad ng maayos
si Rose Pancubit. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next, Victor Santa Juana Jr. Nakakaranas po ako ng hair fall. Sige po, sa pangalan ni Jesus. Hair fall ay inuutosang huminto, humigil, kay Victor Santa Juana Jr. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, dumaloy ngayon sa ulo, ipagkaloob ang malagong buhok kay Victor Santa Juana Jr. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po yung mga prayer requests na ating binigyan ng pagkakataon ngayong gabi sa ating programa. Makikibalita na lang po ako sa inyo sa mga pinag-pray po natin. Mag-update na lamang po kayo kung kayo po ba'y gumaling ng instant healing or gradual healing. At yan po'y ating ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Gawa po tayo ng video testimony at ipamalita po natin ang kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sumabay na lang po kayo sa isang general commanding prayer na gagawin natin. Kayo na po ang magbanggit, magsabi kung anong sakit po yan na uutusan nating umalis sa ating mga katawan, gayon din po sa ating mga mahal sa buhay. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ngayon na umalis anumang sakit, karamdaman sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa lahat po ng ating mga nakasama. Ayan. Poyet Ruaya, Alwin Mark Ruaya. Ano po yung prayer request niyo? Hindi niyo po binanggit Kahit po gusto ko pong ihabol, hindi po ninyo na-mention. Ganun naman po sa ating prayer request, lagi ko po sinasabi, please mention po, pakibanggit niyo po kung ano po yung kailangang maipag-pray. Sige po, ngayong gabi, ang atin pong palagi pong paalala sa mga nakakasama po sa ating Bible study. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, huwag po nating makalimutan na manalangin tayo, magpasalamat sa ating Panginoon. Paggising naman po natin sa umaga, yan po yung ating gagawin, ang manalangin at pagpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good night and God bless po.